katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti mo, Ama, hila mo. Natutunan pagmamahal kahit kaninong anak mo. Ipinabayaan mo, talinga mo'y walang maliw, walang humpay pinabab. O aking Amang mapagmahal, walang hanggan at kapuspusan. Nang tuwirang kabanalan, ang sayo ay taglay. Paglingap mo sa ay patuloy mong ihain. Busugin mo ang bawat isa ng iyong mga pangaral. Ang wika nga, ay nakatala sa banal na aklat. Yung isa ay itusan at sinabi niya'y ayaw. Subalit yung isa ay sumagot ng opo. Subalit hindi naman tumupad. Alin ang mas kalugod-lugod? Yung nagsabing ayaw na gumawa o yung nagsabing oo, subalit walang nagawa? Ibig sabihin, hindi sa salita ang pagtupad, kundi maliwanag na sa gawa. At ang isang Hesukristo ay sa pagtupad niyang ginawa ay kalakip yung pakikipagtotoo ng gawa, hindi sa salita. Kaya naman ang mga hindi makatotohanan, wala nang hinanap kundi ang magiging kapinsalaan, ang ipaparatang ibibintang sa kanyang katauhan. Mga mahal, tawang katotohanan, maliwanag ang tinuran, nang lumipas na nagturan, lumisa na pare, anong silbi ng pagsimba kung paglabas mo'y pagkakasala? Meron nga po bang napala? Subalit dahil ang bawat isa'y may kinaukulang mga relihiyon ng tawag at ang batas na yaon at patakaran ng bawat relihiyon ang sinusunod ng tao. Subalit, alinbaga ang dapat marapat na tupdin, ang batas ng Ama o batas ng tao? Ang batas ng Ama at kalooban niya ay napakabuti. Kaya't kapag itong sinunod ng tao, walang magkakamali kahit isa. Subalit kapag batas ng tao ang sinunod mo, maaaring may pagkakasala. Kaya nga, maraming pinatutungkulan ng tao sa buhay niya, subalit ang Ama'y isa lamang ang patungkol na nais niya, ang kaligtasan ng mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano nasang magligtas ang Ama sa mga anak niya at tapat namang sumunod ang anak niya, hindi bagat nagkaisa sila? Pawang katotohanan, mga mahal, ang ibinaba at nagbaba ay iisa ang layunin.
kaya't nakatupad ang ibinaba, sapagkat mismo ang pinagmulan ay kilala at nabatid kung sino siya. At ang mga binabaan ay hindi pa lubos siyang kilala, maliban nakikinig lamang at nagbabasa ng mga kautusan. Subalit may sariling batas din silang sinusunod. Yaon na nga yang tinutuligsang bakit sa araw ng pamamahinga ay gumagawa. Maliwanag namang tugon ng isang Jesucristo. Kung malaglag ba sa isang bangin ang tupa, hindi ba ito ay ililigtas ng dahil namamahinga? Ano baga ang tinungo ng Kristo sa isang dako na sanlibutan ang tawag ng tao? Hindi bagat ang kaligtasan? Hindi bagat ang pagliligtas? Sa makatwid, mga mahal ko, walang puwang ang pahinga sa isang Jesucristo sa ukulang kabanalan at kaligtasan. Sa makatwid, walang araw ang pamamahinga ng Ama, kundi patuloy na tumutupad gumaganap sa ikauukol ng ikabubuti ng lahat at sa kaukulan ng kabutihan. Subalit hindi ito nawawaan ng tao, sapagkat ang nabatid nila ay hindi nila naisasabuhay, at ang nabasa nila ay tinandaan, ngunit hindi nila nasagawa. Mga mahal, alin ang mas mahalaga? Ang pinag-aralan mo, subalit hindi mo nagagawa. Ang hindi mo alam, subalit patuloy kang gumagawa ng mabuti. Mga mahal, mapapalad ang mga taong hindi man dalubhasa sa banal na aklat, subalit ang kalooban nila ay malilinis. Ang puso nila ay mablinis at may pag-ibig. Kaysa dalubhasa kang ang naturingan sa batas ng kasulatan, sa batas ng kalooban ng Ama, subalit ni isa may di mo tinutupad. Mga mahal, mapapalad ang tumatalima sa kalooban ng Ama, at ang hangarin at layunin ay isa. Yamang pinag-isa nga sila sa Espiritu niya at tuwirang nakatalima, nakasunod sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaumbaga, madaling mangusap, mahirap magsagawa. Lalo't higit kung hindi bukal sa kalooban mong tutup din. Subalit, mas magaan pa ang kumain kaysa magsalita kung marapat kang manahimik na lamang. Bakit? Sapagkat sa pagkain hindi ka magkakasala. Wala kang pipinsala ang kapwa-tao mo sapagkat kakain ka lang. Subalit sa pangungusap mo at pagsasalita mo, nakakapinsala ka ng kapwa mo kapag tinutularan nilang magaling kang mangusap, kulang ka sa gawa. At makakapinsala ka sa sarili mo kung magaling kang magsalita, ngunit di ka gumagawa. Lalo't higit na nagkakasala ka sa amang pinagbulan ng kabanalan na sinisiwalat mo, subalit wala kang pagsasakatuparan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mga mahal, iba ang plano ng tao sa plano ng Ama. Iba ang salita niya sa salita ng tao. Kung magbalangkas ang Ama'y buo at hindi wasak, subalit ang tao gaano man katatag sa palagay niya, kayang wasakin at ibagsak ng Ama, sapagkat wala nang matibay na pundasyon maliban ang kanyang pinundasyon. Kaya't kung ang pundasyon niya ang kakamti ng tao, matibay niyang muog at sandigan ang mga aral niyang dapat sundin at isabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, iba ang pangangaral sa isang anak na sinasabi mong, anak, kung kakain ka, huwag kalat-kalat. Kaysa sa pangangaral na sinasabi mong, anak, maging mabuti ka. Sapagkat dapat ikaw na nangungusap na maging mabuti, mabuti ang taglay mo. Sapagkat kung sinasabi mo ito sa anak mo, ay masama naman ang gawa mo, anong halimbawa mo? At yan ang katotohanan. Ang kabutihan ng Ama ay tinupad ng isang bumabang anak. Kaya't ang sinakatuparan niya
ay ang katotohanan. Siya'y mabuti at pawang kabutihan ang taglay. Mga mahal, ano ang masama sa nilabag niya? Walang nilabag ni anuman, kundi pinatotohanan sa gawa at sinabuhay ang salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang puwang ang kaligtasan sa taong walang mithiing kabutihan. Subalit, walang araw na pagpapahinga sa nagliligtas ng kaluluwa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Sinusugan mo lamang ang katagang binitawan ng nauna kay Constancia upang iulat ang totoo na marapat kang sundin, talimahin kailanman ng mga anak mong minamahal. Batas mo'y hindi nagmamaliw, salita mo'y di nagkakabula. Ang sinumang sumunod at tumupad, kailan may di mapapahamak. Kaya't ang sinumang sa iyo'y nakikipaglaban sa katotohanan ay gaganap upang may siwalat, ganap ang marapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Anong silbi ng ilawan kung uundap-undap? Maaring masilaw ang tumitidik at masira pang mata. Subalit kung ang ilawan ay makinang at nagniningas, laganap sa daigdig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At isang maningas na ilawan ang pinasilay ng Kristo upang makakilala at makakita ang nabubulagan, upang makarinig ang mga nabibingi sa katotohanan, at upang masilayan ang pawang kabutihan, isang tunay na halimbawa sa katapatan at pakikipagtotohanan. Sa Diyos Amang lumalang ng kalahat-lahatan at nagbigay buhay kanino man, muli sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap purihin ang Ama, kay sarap dakilain siya. Kung nananagos, nanunuot sa kalamnan mo, para kang nag-uumapaw sa kasiyahan at kagalakan, lumulutang ang iyong katawan na di mawari ng sinuman, sapagkat siya ang iyong pakiramdam ng dahil sa pag-ibig ng Amang mahal. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang sinumang nakakadama nito na hindi mawawaan ng kapwa-tao, na hindi nadarama ang nararamdaman nila, katawa-tawa at hibang sa iba. Subalit sa Amang nakakadama ng pandama ng bawat isa, tuwir ang kalugod-lugod sa pananaw niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nais kong ika'y pasalamatan sa iyong kadakilaang taglay, sa bukal mong kalooban, nawagas ang kalinisan sa gawa mong kay Ina, na tuwirang walang mali, walang hanggang kailan pa man ang iyong kapangyarihan. O Ama kong mapagmahal, kalinga mo'y walang hanggan, tunay na kay buti mo, salita mo'y may buhay. O kay sarap na namnamin
na kailan may hindi ito mamamatay. Sa bawat segundo, ikaw ang tunay na tapat. Wagas kailan pa man na di napaparang. Liwanag mo'y walang kamatayan. Ang buhay na sa'yo ay pahirap. Tanging ikaw ang may alam. Nakasusuri kanino man. Nalilirip mo ang laman ng mga kaisipan. Natatarok mong tuwirang kaloob-looban ng sino mang iyong anak, laksaman ang bilang. Walang malilihim sa'yo magpakailanman. Kung ang damdamin ay talusira, kung ang puso'y nawawasak, kung ang isip ay nalilito, kung ang katawan ay nanghihina, kung ang pag-asa'y nabuhay na, o wala pang nakakanta sa matuwid mong pagnanasa, sa mabuting layunin mo. Ikaw amang totoo na tuwirang buhay't tuwina. Wala kang pasubali, kabayarang hinahangad. Walang maibibigay sa'yo sa lahat ng natamo. Nakabuhayang taglay, pampisikal lamang, kundi wagas at malinis na pusong sa'yo'y iyahandog upang sa'yo'y makatupad, upang sa'yo'y makaganap sa layon mo na magmahal, sa nasa mo na mag-akay, sa iyong mga minamahal na anak sa sanlibutan. Gawing matuwid na makamtan ng mga anak mong minamahal. Ang sa'yo'y katwiran, mabuting damdamin, upang tuwin ay di manahig ang mga katauhan. Kalooban nilang taglay na dapat mamatay at ang dapat na mabuhay. Iyong sa'yo'y kalooban upang kamti na marapan ang wagas mong pagmamahal at madama ang iyong paglinga. Maging tapat nga silang lahat sa pag-ibig mong nilaga upang sila'y makaganap sa iyong kabanal at kabutihan. O Ama kong mapagmahal, kalinga mong walang maliw, marapat na kamtan. Pasubali mo nga ito'y marapat na pagnilayan. Bulaying tuwiran ang sa'yo'y mga aral upang sila'y magsabuhay at tuwiran nilang kanta
ang sa iyo'y kabutihan, kalimutan ang sarili at pagtupad nila sa iyo. Ikaw naman ang mangunguna, ituturo mo ang lahat na sa kanila ay marapat. Tutok din mo ang gawa mong mabuti sa lupa at yung mga anak sa pagtupad nila, ika'y magagalak. Kalugod-lugod masdan mo habang tumutupad, kaya't ikaw naman ay tuwirang nagagalak. O Ama kong mahal, kay buti mong tunay, wala kang kapantay, magpakailanman. Buhay na salita mo, marapat nilang kamtan. Upang ang may pandinig ay makarinig, ang may matay magliwanag, kung sa'yo ay tatanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay nga po ba ang Diyos? Kay sarap umawit sa saliw ng tugtog na marapat, na sa kaloob-looban ay tumitimo ang sarap at galak. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal tayo ng Ama. Kaya upang maging isang tunay na halimbawa ang gawa ng Kristo, pinakita niya ang katapatan at makatotohanang pagtupad. Mga mahal, panahon ng pagninilay, panahon ng pagbubulay. Anong silbi ng araw-araw mong pinakikinggan ng banal na salita kung hindi mo ito mimithiin may sa buhay? Anong silbi ng pagkain kung walang dulot na kalusugan sa katawan? Anong silbi ang mga banal na salita kundi magbibigay liwanag ng kaisipan? Anong silbi ang buhay na pahiram kung walang patutunguhang kabutihan? Sa wakas ng buhay kamatayan ng kinamtan, na bulok ang katawan, nagkahiwalay ang buto, at ang kaluluwa, hindi batid kung saan. At yan ang bawat pagmimithi na marapat tuparin ng tao, ang kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat ang bawat inililigtas ay dapat sumunod kung nais niyang maligtas, sapagkat ang pagsunod at pagtalima ay kababaan ng loob. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Mahal na tuwiran ang tao, kaya't siyamang minamahal ang may nagbaba ng marapat na tularan. Buhay po ba ang Diyos? Tunay na buhay po ang Ama. Hambing sa putahe, iba't iba ang lasa ng iisang karne ang pinagmulan. Ano po? Pag nilutong apritada, iba ang timpla. Pag nilutong menudo, iba ang panimpla. Pag nilutong asado, iba rin ang timplado. Sa makatwid, sa iisang karning pinagmulan, 3 rekado. Ang tawag ay 3 pangalan din. Yan ang tunay na Espiritu Santo. Sa isang pinagmulan, Diyos Ama at Anak, naging tunay na buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang laman ng pinantubos ng isang Jesucristo,
sapagkat nagsawa na ang Ama sa paghahain ng mga pausok na laman ng hayop. Sapagkat dinadaya lamang ang Ama, naghahandog, akala'y nakatutuwa na yaon. Ang paghahandog naman nila hindi bukal at walang kaloobang mainam. Kaya't ang ibinaba ay ang tunay na magbibigay ng lasa ng kaligtasan at lasa ng pagmamahal. Yaon ay ang matapat na kanyang espiritu na nagkatawang tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Buhay na buhay nga po ba? Wala nga bang kapantay siya? Pawang totoo po, mga minamahal. Dakila at walang kapantay ang Ama. Buhay na hindi mamamatay siya. Kaya't mapapalad ang nakikiisa, nakikipagtotoo sa layunin niyang kabutihan, at ang bawat anak niyang tumanggap ay nakakatupad. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ano po sa palagay nyo ang mangyayari sa inyo kung tumanggap nga kayo? Mapapahamak ba kayo? Matutuwa bang puso nyo? Liligaya ba kayo? Tumpak at tama, liligaya ka tao kapag siyang tinanggap mo. Sa kabila man ng mga pinagdaraanan, tapang ng kalooban, lakas ng katawan na nagmumula sa kanyang kapangyarihan, ang sayo'y ibabahagi upang makayanan mo ang mga pinagdaraanan mo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya naman, sino ang tumanggap sa kanya na nagsabing pinabayaan siya? Mayroon baga? Sa makatwid, nakatatakot ba siyang paglingkuran? Nakatatakot ba siyang kilalanin at tanggapin? Nakatatakot ba siyang pakipagtotohanan? Kailanman ay hindi, sapagkat hindi siya nakakatakot tanggapin, hindi siya nakakatakot kilalanin, hindi siya nakakatakot paglingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kadami na. Nagtatago.
Oh, yun, baby. Yan. Oh, tabi mo. Buhay po ba ang Diyos? Biyaya at pagpapala sa amang dakila magmumula. Ay, kasamaan sa lupa, hindi siyang may gawa. Pagkakamali, hindi siyang may likha. Kaya taong kanyang mahal, magnilay at magbulat sa tuwing na bawat araw. Buhay ba ang Ama? Oh! Op! Pinuputungan na kayo ng corona. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kailan kaya makikilala ang kadakilaan niya ng mga bulags, ng mga bingi, ng mga patay sa katotohanan? Mahirap bang magising? Hindi po. Kapag nagtutulog-tulugan, mahirap gisingin. Kapag tunay na tulog, sandaling gisingin. Kaya mas mainam pang gisingin yung nagkahimbing-himbing kaysa doon sa nagtutulog-tulugan. Mahirap ulatan ng nagbibingi-bingihan kaysa tunay na bingi. Madaling gamutin. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, anong bagay na hindi mo dapat gagawin? Ano po ang bagay na hindi mo dapat gagawin? Ano pa? Alin naman ang laging gustong gawin? Kung ano yung bagay na hindi dapat ginagawa, siyang masarap gawin ng tao, ang kasalanan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Naunawaan nyo na po ba kung ba't ang isang Hesukristo kahit araw ng pamamahinga ay gumawa sapagkat hindi tao? Diyos na totoo na nagkatawang tao, tinupad ang sa mundo'y layuning totoong kaligtasan at buhay ng tao. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang kautusan ng tao ay marami. Subalit, madali ang kautusan ng Ama. Ibigin mo lang ang kapwa mo, nakasunod ka na sa Kanya. Ang binaybay na 10 istorya pa, 10, ano ba, 14, may 10, may gano'n. Pinakitid na. Ilan na lang ang natira ng panahon ng Kristo? Sapagkat, anong sinabi niya? Ibigin mo ang Ama ng higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa sarili mo, nakatupad ka na. Bakit po? Sapagkat kapag iniibig mo ang Ama, takot kang gumawa ng sala sa kapwa mo. Kapag iniibig mo ang kapwa mo, paano mo papipinsalain ito? Sa makatwid, ang bawat umiibig sa kapwa niya, hindi na kailangan binaybay pa yung 10 utos ng kaya yaon ang tinuliksa ng mga eskriba at pariseyo, sapagkat sila'y bumabaybay sa 10 utos ng Ama, salita lamang wala sa gawa. Sapagkat ang sinusunod nila ay ang sarili nilang kagustuhan, hindi ang kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Liwanag ay taglay ng bawat isa sa inyo. Mula ulo hanggang talampakan at ang lawan kayong ganap, manuot sa kalamnan nyo, maramdaman ng puso nyo ang pag-ibig na totoo. Kayong lubos, nekarameniyahanam.
Nektaramanayahanam, nektaramanayahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko, yamang naituran mo ang marapat sa bawat isa. Tulad ng hiniling sa iyo bilang Kristong nagkatawang tao sa mundo, alisin ang saros